Magandang umaga sa ating lahat. Hay mga kababayan. Papunta ko ngayon sa isang kilalang inland resort sa Davao de Oro. Okay, kita-kita tayo ron. So, isang magandang bigay ng kalikasan o biyaya ng Diyos na pupunta natin. So, going na kami ron. Tara na! Hi guys, nandito na ako ngayon sa isang inland resort. Yan, ilog. May ilog sa tabi sa isang resort. Nandiyon ang resort. Punta natin mamaya. Kasi mamaya nandoon yung punta natin na mainit na tubig na binubuga galing sa ilalim ng lupa. Kaya nga ang lugar na ito noon ay tinatawag na mainit dahil ang tubig ay may napakainit, no? May tao diyan sa ilog. Doon siya. So yan ang mga noon wala pa itong mga cottages, no? Ngayon marami na mga cottages, nag-improve na nila, no? Punta natin yung yung tinatawag lang bukal, no? Yung bukal ibig sabihin kumukulo. Bukal sa Bisaya yan. Bukal meaning sa Pilipino yan ay kumukulo na tubig, no? Kumukulo siya galing sa ilalim. Mamaya i-explain ko bakit mainit ang tubig dyan. Kaya doon punta tayo roon, no? Yan, no? Umusok. Maraming naliligo dito sa tabi-tabi. May mga swimming pool na ginagawa, no? Grabe, improvise na, na-modify na nila ang area. Dati ano na ito, walang cottage, no? Yan. Punta tayo sa taas mamaya. Ayan ang napakainit na tubig. Makita nyo ang mga rock formation, yung tinatawag na stalagmite at stalactite. Yan sa itaas, yung sa banda yung nahulugan ng tubig. Yan ang ganda ng bato, rock formation niya. Yan meron sa taas. Yan, napakainit ang tubig yan, bawal pumasok yan, no? Kumukulo talaga yan, usok. Yan, doon kumukulo. Dito, doon sa ilalim, doon yan, kumukulo siya doon. Marinig natin ang boses ng tubig na kumukulo doon sa ilalim. Yan, sa taas. Ewan ko lang kung pwede tayong aakyat doon sa itaas. Subukan natin. Walang pwede siguro. Yan, maraming naliligo. Mga bata, mga gandang babae, naliligo. Libre yan. May entrance fee na 80 pesos. Lifeguard. Yan, mga mainit sa kabilang banda. Mainit yung tubig. Yan, yan, umusok ko. Yan sa taas. Dito ba sa baba hindi na masyadong mainit. Mainit pa talaga. Sakit. Ewan ko lang kung pwedeng akit. Subukan natin makyat. Sa taas. Yan, ito, napakainit dito. Yan, dito, nilagyan nila ng harang. Lagyan nila ng box, may cover na kasi napakainit,
Yan ang napakainit na tubig. Oh. Kulay pula na yung bato at saka bakal dyan. Oh. Nagamit siya. No? Yan. Diyan sa ilalim dito. Diyan ang nagulang pinakamainit na tubig. Oh. Sa ilalim. Yan. Napakainit yan. Sa itaas. Kung hindi tayo magano dyan sa taas. Maliligo. Sa taas. Final na natin pagliligo dyan sa taas. Dito pwede rin mag-stay rito. Okay, yan. Yan ang nature. No? Yan ang Diyos. Mainit yan dahil explain natin kung bakit mainit ang tubig ha. Okay. Kasi sa ilalim ayon sa mga pag-aaral ng mga sa Philippine volcanologist PHIVOLC, may active na vulkan dito sa mga bundok na ito. Mainit siya dahil pag may active na vulkan, no, ang mga bato ay may mga halong sulfur. Sulfur kasi yan ang dahilan kung bakit umiinit ang tubig. Kasi umiinit siya yan pag umiinit yan kapag na sa tubig ang sulfur. So yan ang dahilan kung bakit siya mainit ito. Kaya nga ang lugar na ito tinawag ito noon na mainit. Ngayon, iba na sa Japanese name na ang nagmamayari na kasi dito yung Japanese Toyuzo, no? Yung may malaking hardware doon sa Davao City. Okay, balik na tayo sa baba. Yan ang umusok. Yan ang mainit, kaya nga tinawag siyang mainit. Yung mga bata dito hindi na mainit. Sa kabila kasi yung dumadalo na tubig malamig na, hindi na siya mainit. So maraming naliligo dyan. Yan, mga dayo rin sila dito. Mga naliligo sila. Dinadayo talaga ang lugar na ito sa mga dayuhan para relax lang dito. Kaya nga maraming lumalay. Sir, morning. Okay lang yung video, sir. Yan, mga dayo sila. Gusto nilang maligo rito. Yan ang mainit. Tuyuso na ngayon. Dinadayo ng maraming tao para lalo na pag summer time. Okay, yung mga kaibigan ko dyan sa Europe at sa Amerika, support naman sa ating mga video. Kung baguhan pa kayo sa aking YouTube channel, huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang bell button para updated kayo sa aking mga videos. No? Sa buong summer, mga kalikasan ang ating i-video. Okay? Pauwi na kami pero may nakita ako, may napansin ako isang rito, tawag na private pool. Fukushima, mahal. Gusto kang maligo dyan, 1,000 ang bayad. Doon na lang ako sa bundok namin, walang bayad sa ilog. Ang grabing mahal. Meron pang isa, Dawara, 1,000 din. Special na pool. Dati ito 1,000, ilan ito? Sa 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pitong pool. 1,000 ang bayad kung gusto ko diyan ka maliligo yan. So nandiyan yung hose. Pag kabayad ka na ng 1,000, yan, i-open yan para mapuno ito ng tubig. Malamig na tubig. Galing sa bundok rin. Doon sa bundok doon. Galing bundok. Noon wala ito. Wala dito, natural lang, mga ilog na dumadaloy, doon naliligo ang mga tao. Doon sa banda dyan noon, magdalas sila ng meat bag na ilagay doon ang maraming itlog. So doon sa tubig, ilagay sa i-soak nila sa mainit na tubig. At naluluto yung itlog. Bawal din maligo doon kasi mainit eh. Kumukulo. Ang itlog mo maluto rin. Hindi ka maluto ang itlog dyan. So
Oh, okay. Oh. Hindi masyadong maraming tao ngayon. No? No, kasi malayo. Katapos sawa na yung mga tao. Ang hinahanap ng mga tao yung malamig, mas malamig pa ang tubig. No? No. So, marami sa mga lapit-lapit sa Tagum City o sa Davao del Norte na mas malamig ang tubig. Na? So, doon sila punta dito, hindi masyado kasi malayo. Okay, bye-bye. Ano pangalan kayo mo, sir? Armando. Armando. Guys, nandito ako ngayon sa nasa Di Europa. Nagka-berya kasi tayo dahil na naplat ang ilong sa driver. Naplat ang aking motor. At basta na plat. Nandito ko ngayon sa vulcanizing kay Sir Armando. Isinama natin siya sa ating vlog ngayon kasi malaking tulong ito sa mga Pilipino, lalo na may mga sasakyan. Ito dapat sana ang suportahan ng ating gobyerno, no? Libreng mga facilities ibigay sa kanila para at least makatulong naman sa kapwa. Ang hirap sa ating gobyerno ngayon, puro pamulitika. So, ito mano-mano tirada ni Sir Arman. Meron din siyang sariling tindahan ng mga piyesa na motor. Nandiyan ang maganda niyang asawa sa loob, nagtago, kaway-kaway naman dyan, no? Hi guys. Ayan, pabulkit tayo. So dapat mag-offer ang gobyerno ng kurso na yung BS Bachelor and Vulcanizing Shop. Oh, yan. Walang kurso ito sa mga school. No, puro na lang mat dyan. Hindi man nagamit yan pag nag-apply tayo sa mga malls. Ang mathematics, X, Y, 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 hanggang wala Y answer. Oh, yan, ang kanyang helper, gwapo po. Kita pa na kuyab. Nasa National Highway tayo, papuntang Butuan, going to Butuan. Tayo, papaway tayo sa Davao del Norte. So, pasalamat tayo na flat yung motor ko sa tapat ng vulcanizing ni Sir Arman. Okay. So ganito kasimple. So para mas maging progresibo pa siguro ang pagtatrabaho ng isang tulad ni Sir Arman, dapat tulungan ng gobyerno, yung mga high-tech na nagamit, yung mga hydraulic, yung mga tire changer na hydraulic. May nakita ko doon yung sa ibang video natin, may mga tire changer doon na yan, ilibre sa mga tulad ni Sir Arman para at least aangat naman ang anak buhay ng mga Pilipino. Hindi na puro pamulit-politiko lang. Pag may baha, nagdadala ng mga bigas, putik na mga politiko dyan. Pag walang baha, hindi makita. Puro ayuda pag may baha. Yan ang problema sa ating mga Pilipino. Hindi tayo umasinso dahil dyan. Okay. Kaya hanggang sa susunod nating pagkikita, kung baguhan pa kayo sa aking YouTube channel, huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang bell button para updated kayo sa aking mga videos. Ang videos natin sa buong buwan ng Hunyo ay puro mga nature lover tayo ngayon. Nature spring. Galing tayo sa doon sa isang nature spring doon sa Davao de Oro. Na yan, ang lugar na yan ay sakop ng San Mariano, Maragusan. So, halos silang oras tayo nag-travel. Maraming salamat.